Saan ako dapat titingin? Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik sa Isip-Isak. Ako po muli si Katya Bagtas, ang inyong magiging moderator sa gabing ito. Ang pag-uusapan at pag-iisipan po natin ngayong gabi ay napakahalaga sa bawat Pilipino. Dahil sino nga ba ang Pinoy na hindi kumakain ng kanin? No, mapa NFA rice, yung regular rice, brown rice, black rice, lahat po yan ay kinakain ng mga Pinoy. Pero bago pa yan maging kanin, ay syempre bigas po muna yan na kailangang anihin. Kaya nga bukod sa mayor na lumaki sa farm, mainit din po ang usapin ng RTL o Rice Tarification Law. Ano nga ba ang nagawa ng batas na ito para sa ating mga magsasaka at sa bawat Pilipinong kumukonsumo ng bigas? Ngayong gabi, pag-iisipan at pag-uusapan po natin yan. Remind lang po namin kayo that you can like or react and share our page po and join our conversation. Invite nyo rin po ang inyong mga kapamilya, kaibigan, katrabaho sa usapin natin ngayong gabi. Mag-comment lang po kayo o mag-message sa ating Facebook Live. Ang hashtag po natin para sa episode na ito ay hashtag #BigasBigayBuhay, hashtag Rice Tarification Law, at syempre, hashtag Isip-Isak. Ngayong gabi, sino nga po ba ang ating guest? Kasama po natin ngayong gabi si Attorney Elias Bong Insyong, na live po ngayon sa ating studio sa ISAC. Si Attorney Bong po ay mula sa sektor ng agrikultura. Kasalukuyan po siyang chairman ng United Broiler Raisers Association o UBRA at corporate secretary din po siya ng Philippine Chamber of Agriculture. Ayan. Kaya naman po ngayong gabi ay we are very privileged na makasama po siya, no? At bago pa po yan, no, siya rin po ay Vice President ng Alyansa Agrikultura. So, muli, maraming salamat po, Attorney Bong, sa pagtangkilik po sa amin ngayong gabi at sa pagsama po sa ating mga viewers. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa atin lahat. Ayan, sige po. Ang una ko pong tanong, Attorney Bong, para po sa ating mga viewers na hindi po masyado familiar, no, sa Rice Tarification Law, pwede niyo po ba itong i-summarize o ipaliwanag in layman's term, no, para especially sa ating mga millennial o Gen Z na kasama po ngayong gabi? Yung Rice Tarification Law, para maunawaan natin lahat, yan po ay batas na ipinasa ng Kongreso noong 2019. Ang layunin niyan, bigyan niyo ako ng pagkakataon na ipaliwanag ng husto. Ang layunin niyan, kasi bago ng 2019, ang sistema ng pagdating sa bigas kasi, bago magkaroon ng Rice Tarification Law, may karapatan ang gobyerno, may kapangyarihan na sabihin, hanggang dito lang ang pwedeng pumasok na imported na bigas. Pwede niya sabihin na 100,000 metric tons, 500,000 metric tons, 1 million metric tons. Kanya lang sa sistema na pinasok natin noong 1995 doon sa World Trade Organization, may hangganan yung kapangyarihan na yun ng pamahalaan ng Pilipinas. Kasi isa sa kondisyon nung pagsali natin o pagsanib natin sa World Trade Organization
kailangan dumating yung yugto na ang bansang Pilipinas ay wala nang isusuko na yung kapangyarihan na yon. Ang tawag doon quantitative restriction. Na ibig sabihin ay pwede mong sabihin na hanggang dito lang ang pwede mong i-import. Kasama sa commitment natin doon sa kasunduan ng World Trade Organization na darating ang panahon, wala na yon. Dapat 2005 pa lang, isinuko na yung kapangyarihan na yon. Kanya lang, nakakuha ng extension, 2 extension ang Republika ng Pilipinas. Umabot yan hanggang 2019 nung nagkaroon ng Rice Tarification Law. Yung Rice Tarification Law, ang layunin niya, kung titingnan mo, ay pamurahin yung presyo ng bigas, pero tutulungan yung mga magsasaka. Merong, ang tawag nila dyan ay domestic support. Tutulungan yung mga magsasaka na maging na kumita, na maging produktibo, yung productivity niya madagdagan, yung kita niya madagdagan. Yun ang layunin. Yun ang direksyon ng Rice Tarification Law. Kanya lang dun sa sistema na yon, dahil isinuko na ng gobyerno yung kapangyarihan niya na pigilan. Basta sa sistema na yun, pag nagbayad ng taripa ang isang importer ng buwis sa Bureau of Customs, pasok na yon. Basta walang dala-dalang peste o sakit yung kargamento ng bigas, yung shipment ng bigas, pasok yun basta nagbayad ng tamang buwis. Kaya lang, kung titingnan mo ng mga panahon na yan, may kakulangan sa supply at sa pananaw ng pamahalaan noon ay kailangan babaan yung taripa, isuko na yung kapangyarihan na yon. Pero kung titingnan mo yung pangyayari, yung layunin na talagang pababain yung presyo ng bigas, noong una mukhang matagumpay, mukhang bumaba noong una. Kanya lang, pag tiningnan mo yung gawin ng pamahalaan noon, medyo nililigaw yung bayan. Kasi inihahambing nila yung presyo, hindi dun sa presyo bago magkaroon ng rice tarification o nung proseso. Nagkaroon kasi ng crisis noong 2018, nagkaroon kasi ng El Nino rin noon. Pagka yun ang batayan mo ng presyo ng bigas, mataas. At magmumukhang matagumpay yung Rice Tarification Law. Kasi napababa niya mula doon sa presyo ng 2018. Kaya lang, maliligaw tayong lahat kung ang pagbabatayan mo presyo ng 2018, kailangan ang batayan mo presyo bago na mag-2018. Yung normal yung walang El Nino, walang labanan sa NFA, walang problema sa loob ng gobyerno kung mag-aangkat o hindi ang NFA. Kanya naligaw. Essentially, yun ang layunin. Ngayon, ang tanong, nagtagumpay ba? Yun po ang tanong, no? Attorney Bong, nakatulong ba talaga at nagtagumpay nga ba talaga ang Rice Tarification Law dun sa kanyang mga layunin? Sabi nyo nga po ay dapat may domestic support o pagtulong sa mga magsasaka. And ang layunin nga originally ng RTL, no, ay pababain ng presyo, magbigay ng suporta sa mga magsasaka. Ano pong assessment nyo dito? Naging realidad ba siya? Nangyayari po ba ito sa ngayong panahon? Sa pananaw ko, bigo ang pamahalaan na pagtagumpayan yung mga layunin. Pababain yung presyo at nararanasan natin ngayon yun. At hindi rin matagumpay sa magsasaka. Kasi ang nangyari, mali yung pagpapatupad ng batas. Yung batas naman may mga katangian siya na makakatulong sa magsasaka. May pera, may pondo na nilaan. Ang sistema kasi doon, taon-taon may 10 bilyon na budget minimum para doon sa tinatawag nilang rice fund. Hiwalay pa yon doon sa budget na nilalaan para sa rice industry
sa Department of Agriculture. Kaya dalawang pondo para sa industriya ng bigas. Yung nasa Department of Agriculture, yung rice program, iba pa yung rice fund o rice competitiveness enhancement fund sa ilalim ng rice tarification law. Kanya lang, mali yung pagpapatupad na nangyari. Unang-una, masyadong minadali yung pagpapatupad. Sa ibang bansa kasi, ang tawag kasi dyan sa proseso na isinuko nung gobyerno yung kapangyarihan na pigilan yung importasyon, quantitative restriction. Sa ibang bansa kasi, bago ginagawa yun, yung tulong, yung domestic support, inuuna. Binababa muna sa mga magsasaka. Maranasan muna ng rice industry at makita na mabisa yung programa, epektibo, at nadadagdagan yung production. Minadali kasi ang katwiran nun, mahal. Kailangan pababa. Katulad ngayon, pababain yung inflation, para gumaang ang buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Yun na naman ang dahilan. Ang nangyari, dahil minadali, hindi pa binigyan ng pagkakataon na maramdaman o mapakinabangan ng mga magsasaka yung pondo, ay yung rice industry, yung self-sufficiency rate natin, yung bumaba from 90 to 95%, bumaba tayo. Ang sabi ng pamahalaan, 75 to 80% ngayon ang ating import dependence ang ating self-sufficiency. Ako, ang pananaw ko, we are at 70 or less. Kasi kung mapapansin ninyo, dati-dati kasi before the rice tarification law, pag panahon ng anihan, bumababa ang presyo ng farm gate, bumababa ang presyo sa magsasaka, bumababa rin ang presyo ng bigas. Kasi marami, natural na pangyayari yan. Kasi pag anihan, marami yung supply, marami yung production, nagsasabay-sabay. Seasonal product yan eh. Hindi naman buwan-buwan meron kang inaani. Seasonal yan eh. Kasi inaabangan mo yung ulan, inaabangan mo yung irigasyon mo. Kaya seasonal product yan. Unfortunately, sa kasamaang palad, ay sa halip na lumago o yumabong yung industriya ng pagpapalay at bigas, umatras. Ang tingin ko mga 20 to 25% ang inatras ng industriya. Kaya yung ating import dependence, yun ang naging matagumpay dyan, ang nakinabang, yung mga importer, at saka yung mga magsasaka ng Vietnam, magsasaka ng Thailand, magsasaka ng Pakistan, ng Bangladesh, ng India, nung hindi pa nag-export ban ng India. Ngayon, doon sa panig naman ng mga mamimili o ng mga consumer, hindi rin nakinabang. Kasi yan panandalian lang yung unang bugso ng... Kasi unang-una, negosyo yung importation Hindi naman yung ginagawa ng mga namumuhunan dyan, ng mga negosyante, para kawang gawa. Siyempre, gusto rin nilang kumita at hanggang maaari, ibubulsa nila yung pwede nilang ibulsa. At paliliitin nila yung ipapasa nila sa mamimili. Ganun ang nangyari. Pagkatapos ay sa halip na magmura, dahil nga umatras yung produksyon, kasi pininsala mo yung kabuhayan ng mga magsasaka mo, ng industriya mo, dumating yung yugto, dito tayo ngayon, umatras yung production mo, tapos itong minalas Kasi umasa tayo sa tinatawag na trade o kalakalan o importation. Nung unang dating ng rice tarification law, ang presyo sa international market ay $280 to $300 per metric ton. Ngayon kasi yung medyo maayos-ayos na bigas na imported galing Vietnam, mga $570 to $600. Nagdoble sa maikling salita.
Kanya nagmahal lalo. Kanya dati-dati, mga a few months ago, mga ilang buwan pala nakaraan, nakakabili ka pa. Kasi mamalengke rin ako eh. Akong bumibili paminsan-minsan. Ako nabili nung pangangailangan sa bahay. Noon nakakabili ka pa ng 40, 42, 44, 45. Yung 40, 42, 45 noon, mga ilang buwan na, halos isang taon na. Ngayon yan, mga nasa 54, 55, 58, 60. Sa pangkaraniwan na mamamayan o mamimili, lalo na kung minimum wage earner or mas mababa pa, mabigat yun sa pang-araw-araw. Tapos medyo marami-rami ang miyembro ng pamilya ang nakaasa doon sa budget na yon, talaga mabigat yon. Kaya hindi matagumpay yung batas kasi may mga katangian kasi yung batas na dapat kung pinatupad nung panahon ni Duterte at ni Secretary Dar, hindi masyadong mapipinsala yung sektor. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung Section 10 ng batas, ng Rice Tarification Law, nakalagay doon, may tinatawag na special safeguard duty. Ibig sabihin nun, yun ay trade remedy. Pasensya na dun sa mga terminology. Pero yun ang remedyo ng isang bansa pagka biglang tumaas ang importasyon at napipinsala yung sektor. Yun ang remedyo mo. May karapatan ng isang bansa, may kapangyarihan ng isang bansa na dagdagan yung buwis o taripa o yung duties para kahit papaano makalaban yung mga magsasaka mo, yung mga producer mo. Unfortunately, sa kasamaang palad, dahil iba ang kaisipan ng Department of Finance noon, bagay hanggang ngayon ganun pa rin, ng NEDA, ng DA nung panahon ni Dar, ang kaisipan nila ay liberalization. Hindi ginamit yung Section 10. Hindi pinatupad, hindi kinumpute eh. May formula kasi yan eh. Hindi kinumpute. Pagkatapos ay yun namang sanang kahit papaano makasalba yung domestic support, yung suporta para sa mga magsasaka, yung 10 billion plus. May problema doon sa pagpapatupad. Kasi nga, ang design doon sa batas ay lahat dadaan sa bidding, yung Bids and Awards Committee, lahat dadaan sa Department of Agriculture. Kung hindi man Department of Agriculture ang bibili, may accreditation process sila. Sa mga tuwid, yung mga magsasaka nakaasa sa katinoan at kawalaan ng anomalya sa Department of Agriculture. Sa kasamaang palad, hindi ganun ang realidad. Alam naman natin lahat na those who are of a certain age, tanyag ang Department of Agriculture sa iskandalo pagdating sa korupsyon. Halimbawa, yung anong pangalan nung panahon ni GMA, yung pangalan nung undersecretary na yun. Basta nagkaroon ng Napoles scandal, tapos meron yung isa pang undersecretary na nagkaroon ng scandal, yung sa fertilizer scam. Opo, yes. Tapos, itong sa panahon ni Duterte, pag tinignan mo yung Commission on Audit Report for 2020, 2021, and 2022, sa budget na more or less 70 billion ng Department of Agriculture, ang every year may nakalagay doon ang unliquidated 23 billion. Ang disallowance, 10 billion. Ang disallowance, ibig sabihin nun, hindi ka na makaka-appeal. Talagang you either pay or you go to jail. You give the money back. Babalik mo yung pera. Sa kasamaang palad na naman, parang hindi interesado ang pamahalaan ni Duterte, itong kasalukuyang pamahalaan, hindi interesado na malaman, ano ba yung unliquidated na yan? Ano ba yung 10 billion na yan na disallowance?
parang binabaliwala. Paano titino yung sistema? Ganon na ba tayo ngayon kamanhid sa usapin ng anomalya, ng corruption, na hindi na lang natin papansinin? At saka, constitutional body ang Commission on Audit, ha? Constitution yan. Hindi yan yung pipitsugin na ahensya. It is a constitutional body. Dapat yung findings yan, bibigyan mo ng galang, aalamin mo. Bakit gano'n? Kasi paano magkakaroon ngayon ng kumpiyansa kung ikaw mambabatas? Alam mo, kung hindi in fairness to the President, kung hindi si President Marcos ang Secretary of Agriculture noong 2022 when he took over, dapat hindi bigyan ng budget yan eh. Yung Department of Agriculture. Pagka gano'n ng COA findings mo, why would a right-thinking legislature, bakit ang isang kongreso na nasa, ang assumption natin, pagpalagay mo nung nasa katinoan, bakit mo dadagdagan ng budget ng isang ahensya na ganon ang audit, ang resulta ng COA findings? Kaya maraming hamon. Pasensya na napahaba yung panliwanag. Okay lang po, Attorney Bong. Yung kaninang iniisip niyo pong Agriculture Undersecretary ay si Jocelyn Bolante po, no, yung kumbaga Plunder Case. Opo, yes. Pero, Attorney Bong, marami pa tayong mga pwedeng pag-usapan, no? Talagang mainit na usapin ito. Pero, bago po yan, mag-break po muna tayo. Hindi lang pila yan. Kasi noong 2008, hindi nag-export ng Vietnam eh. And we are importing 90%. Ayan, tayo po ay nagbabalik muli. We encourage you po to send in your questions, your comments sa ating Facebook Live. Kasama pa din po natin si Attorney Bong. Ayan, Attorney Bong, ang sunod ko pong tanong, no, kanina po kasi ay nabanggit po ninyo na 97.4% on target ng gobyerno ngayon na rice sufficiency rate natin by 2028. Yan po yung ating pangarap, no? Sabi po ninyo, nasa halos 70% lang ito ngayon. So,
with that, posible po ba na ma-achieve natin ang 97.4% sufficiency rate by 2028? And considering that we are right now, no, we are the #1 importer of rice in the world. Ano pong masasabi niyo po dito? Medyo may itutuwid lang ako doon sa sinabi mo. Sige po, go ahead. Hindi maliwanag, at least sa akin, na ang ambisyon ng o pangarap ng pamahalaan, lalo na ng NEDA at ng mga ekonomista, na ang pangarap nila ay umabot tayo, bumalik tayo doon sa 90 to 95% self-sufficiency. Tingin ko, itinatago lang nila yung kaligayahan nila. Maligaya sila na ngayon ay nasa 75 to 80%, baka mas mababa pa. Kasi tatandaan nyo si Secretary Jokno, merong sinabi na kalimutan na natin yung rice na yan, mag-import na lang tayo. Hindi naman nila may tatago yun eh. Kasi sa kanila, trade will solve everything. Yung kalakalan ang magpupuno. Kanya lang, itong mga ito kasi parang hindi mo maunawaan. Parang maiksi ang alaala. Noong 2008 kasi, yung mga buhay na noong 2008, yung may alaala pa, pumila tayo eh. Lalo na yung mga mahihirap, pumila para makabili laang ng murang bigas sa NFA, yung NFA rice. Kasi yung Vietnam noon, yung bigas na galing sa Vietnam, sa Thailand, umabot ng 1,000. Mula $300 per metric ton, umabot ng 1,000. Ang laki ng lugi ng NFA noon. Parang hindi nila naalaala, hindi mo maasahan ng international trade, hindi mo maasahan ng importation. Kanya, hindi maliwanag sa akin kung ang ambisyon talaga ng NEDA ay bumalik tayo dun sa 90 to 95%. Ang tingin ko, pag nagmura ang international price ng bigas, hahayaan lang nila eh. Kasi iba ang kanilang kaisipan, iba ang paniwala nila. At hindi sila interesado talaga. Ngayon lang napipilitan sila na sabihin na kailangan tulungan yung mga magsasaka. Pero hindi yan ang pinagsasabi nila nung mga nakaraan panahon. Nung mga si Secretary Jok, no, hindi niya pwedeng itanggi na sinabi niya nakalimutan na yung rice. At saka itong mga ekonomista nito, ang lagi nilang sinasabi, bakit takot tayo mag-import? Bakit ang Singapore daw? Singapore is 90% dependent on food imports and yet it is food secure. Sa wikang Pilipino, 90% o 70% na nakaasa ang Singapore sa importasyon pero food secure sila. Unang-una, yung pamahalaan ng Singapore, kahit maliit ang lupain nila, nagdeklara na sila hanggang maaari kung ano yung kaya nilang i-produce na pagkain, ipoproduce nila. Ang commitment nila, minimum by 2030, ang dependence nila will be down to 70% at least. Sana all po, no? At saka, maling-mali, bakit ang ginagawa ng mga ekonomista na ito? At ito on record naman eh. Nasa column ito ni former Undersecretary Fermin Adriano ng DA, yung Undersecretary ni Secretary Dar, at pinagsasabi rin ito ng maraming ekonomista kasama si former NEDA Secretary Habito. Bakit Singapore ang ating batayan? Bakit hinahambing natin ng sarili natin sa Singapore? Ang Singapore, lasa ko pag pinagsama-sama yung kamag-anak natin dito sa silid na ito, baka pwede na, patbigyan mo ng barel, baka pwede, we can invade Singapore. Ibig ko sabihin, mga 5 million lang yata mga Singaporean. Kahit doblehin mo, 10 million. Para hindi tamang ihambing natin at ang pangarap natin, ibabatay natin at ang sukatan mo Singapore. Dapat ang sukatan mo Indonesia. Ang Indonesia hanggang ngayon buhay, yung katumbas ng NFA nila buhay. At maraming pagkain na hindi pinapayagan ng Singapore na mag-import. At sa ilalim yan ng WTO.
Attorney Bong, parang mas dapat bukod sa Indonesia, no? Siguro dapat mas fair comparison kung Vietnam o Thailand. Yung ano po natin, yung kung iko-compare po tayo. Pero ako po curious po ako to know, no? Is the Philippines still considered an agricultural country? And kung agricultural country pa rin po tayo, ano yung implications kung napakadami nung ini-import natin. It will be for such a long time. Ano po yung implications po nito in the long run? Depende kung sino sa gobyerno kausap mo kung agricultural country pa tayo. Minsan, merong undersecretary ng NEDA nagpunta sa Department of Agriculture, si Undersecretary Rose Idilion. Ito, wala ako doon. Ito'y ulat lang sa akin ng mga kasama na naando doon. Nagdeklara siya na ito'y pulong ng Philippine Council on Agriculture and Food. Sa ilalim ng batas, yun yung natural na institusyon sa loob ng pamahalaan kung saan nag-uusap ang private sector at saka ang pamahalaan. Nagkataon, umaten yung si Undersecretary Idilion. Dineklara niya doon na ang Pilipinas ay hindi na agricultural country. Mm-hmm. Pero sa kabilang dako naman, nung malaman yun nung yumaong Dr. Rolando D. ng University of Asia in the Pacific, siya ang long time director yata ng Center for Food and Agriculture ng UANP. Columnist ng Inquirer. Ang sabi ni Dr. Rolly D, pag primary production, tama 10% lang ng ekonomiya ang agriculture. Pero pag sinama mo na yung agri-processing, sinama mo yung agri-services, pag sinama mo agri-processing, yung mula primary production, yung mga raw materials, at ginawa mong, halimbawa, yung pili, ginawa mong minatamis, yung mangga, ginawa mong minatamis, yung isda, ginawa mong dilata, yung mga ganon, at saka yung manok, baboy, dinala mo sa fast food. Yun ay processing na yun kasi lalagyan mo na ng timpla, hindi nila yun ay bahagi pa rin ng agriculture. Tapos pag sinama mo yung warehousing, agri-services, financing, ang sabi ni Dr. Rolando D, mga nasa 35% ng ekonomiya ay nakasandal sa agrikultura. Kaya lang, hindi ako nagugulat na ang takbo ng isip ng NEDA ay ganyan kasi nasa kapakanan ng kanilang kaisipan, ng mindset nila, na maliitin yung sektor para i-justify o sabihin na, kailangan mag-import tayo kasi maliit na lang naman na bahagi ng ekonomiya ng agriculture. Kahit patayin natin yan, pwede na eh. Mm-hmm. At gano'n naman ang nangyayari. Mm-hmm. Gano'n naman ang nangyayari. Parang handang-handa sila. Ito may, pasensya na ha, itong huling pronouncement ng ibang mga hindi nakakaunawa, nasa Senado, nasa Kongreso at nasa Ehekutibo, ang sinasabi, wala tayong magagawa, kailangan mag-import tayo, babaan yung taripa kasi yung kapakanan ng 112 Pilipinos laban sa kapakanan ng 3 million rice farmers. Kumbaga, actually, hindi lang ngayon kaisipan yan. Ganyan yung kaisipan ni Jokno eh. Mamatay na yung pwedeng mamatay ng kabuhayan. Hindi sila nag-aatubili na pinsalain yung kabuhayan ng maraming tao. Kaya ganito ngayon yung ating ekonomiya. Tayo, yung real economy na tinatawag, agrikultura, pangisdaan, at saka yung manufacturing, mahina. At tayo bagkos ay nakaasa sa overseas employment, sa tourism, at saka sa BPO, yung business process outsourcing. Kumaga, yung unang ambisyon nung pumasok tayo sa WTO na darating ang yugto na tayo magiging exporter, hindi nangyari. Ang ini-export natin, hindi kalakal, ang ini-export natin, tao.
Yun ang malungkot. Pasensya na, medyo na ano kita. Okay lang po, Attorney Bong. So, it's hard to believe that we are still an agricultural country. If we are the top one po tayo, no, we are the highest importer of rice in the world. Pero yun nga po, no, Attorney Bong, balik lang po ako, no. Nabanggit niyo po kanina yung liberalization. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano yung kaibahan ng tarification at ng liberalization? Kasi sa pagkakaroon po ng tarification, ang naging usapin po dito, nung una, ito ipinanukala na maisabatas ang rice liberalization. Parang free market na rin po ba ito? Ano po ang kaibahan nitong dalawang ito? Mas malawak na konsepto yung liberalization. Ang ibig sabihin lang noon, yung kalakalan ay malaya, hanggang maaari walang masyadong sagka o barrier sa kalakalan. Yung tarification ay bahagi ng pagpapatupad ng liberalization. Pag sinabi mong tarification, yun yung isusuko mo yung sinabi ko kanina nung nagsisimula tayo ng ating talakayan. Isinuko na ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas yung karapatan at kapangyarihan na sabihin na pigilan ang importasyon, yung volume of importation. Basta ang tarification, magdidesisyon lang ang pamahalaan kung anong antas ng taripa, yung babayaran ng importer para maipasok yung kalakal, yun yung tarification. Kanya, ang tarification ay bahagi ng pagpapatupad ng pangarap ng maraming tinatawag na neoliberal economists na paluwagin ang kalakal, na wala nang pagkakaiba ang kalakal ng ibang bansa sa kalakal natin at mamatay na yung kabuhayan nung dapat mamatay. Ang importante, mura para makinabang ang mamimili. Ang kanya lang, ang nangyari nga ay, alam mo, sa umpisa lang mura. Ang karanasan kasi, sa umpisa, sige, mura, pero kalaunan nagmamahal eh. At saka, ang mundo kasi noong 1995, nung isinulong ng mundo yung liberalization sa pamamagitan ng World Trade Organization, ang mundo noon, wala pang climate change, wala pang masyadong gera, wala pang masyadong terrorism, piracy, mas magulo ang mundo ngayon kaysa nung araw. Nung araw kasi, kaguguho lang ng Union Soviet. Ewan ko kung anong edad nyo noong 1995. Kaguguho lang ng Union Soviet noon. Medyo ang akala ng mga mauunlad na bansa, nagtagumpay na ang kapitalismo at pwede nang malaya. Ang problema, yung mga bansang hindi pa maunlad, hindi pa industrialized, naapedo sa sistema na yun. At kanya nandito tayo ngayon. Yes po, Attorney Bong. Maraming factors no, na nagpabago. Pero kamakailan nga lang po ay ipinropose po ng NEDA na ibaba sa 15% ang taripa mula sa 35% na ipinapataw po sa ibang bansa, no? Sa 35% nga po ay nahirapan na tayo. Kaya po ba natin itong propose na 15%? Ano kasi yan para maging patas tayo. I-assume, pagpalagay na natin na ito talagang tunay na ang gusto ng gobyerno ay tulungan yung mga mamimili. Pagpalagay mo na, in good faith, ika nga. Bakit ang proposal nila hanggang 2028 yung pagbaba ng taripa? Kung ako yan, para ipakita ko muna na
in good faith yung proposal, alamin mo muna, ipulong mo muna yung rice sector, alamin mo, kailan ba yung anihan? Kasi nag-iiba ko minsan yung buwan kung kailan naanin ng palay, depende sa dating ng ulan eh. Kasi kulang pa irigasyon natin. Halimbawa ngayon, tingin ko ngayon, medyo huli ang taniman ngayon dahil nag-El Nino eh. Nag-El Nino. Dapat kung talagang sincero yung proposal at para makinabang yung mamimili, i-meeting mo ipulungin mo yung rice industry, yung mga stakeholders. Sabihin mo, pwede bang ibaba ko muna yung taripa hanggang bago mag-anihan? 1 month before, balik tayo sa 35%. Bakit kailangan hanggang 2028? Di ba? Ibig mo sabihin, ang expectation ng NEDA hanggang 2028 yung problema? Kung hindi naman pala bababa ang presyo hanggang 2028, kahit ibaba mo yung taripa, ba't ibababa mo pa? Parang hindi maganda yung pagkalatag, yung katwiran ni Balisacan eh. Kasi pinanood ko yung panayam sa kanya. Hindi ko maintindihan talaga. Parang nagbabanggaan yung kanyang sinasabi. Bakit hanggang 2028? Ngayon, pagpalagay mo ng hindi naman in good faith o may masamang intention, ganun uli. Kasi tingin ko, kung mag-iisip ka ng masama, ang iisipin mo, dahil ang kliyente nito mga ekonomista na to, hindi naman yung mamimilit, hindi yung mga magsasaka, ang tunay na kliyente nila yung mga importer. Nahihirapan kasi yung mga importer ngayon kasi tumaas ang dollar. From 55, 56, nag-58, nagbabanta pang baka mag-59. Tapos tumaas ang international price. Siyempre, maawain itong mga ekonomista na to sa mga importer. Kailangan tulungan. At the same time, ang tingin ko si Presidente, under pressure. Kasi may labanan ngayon yung Marcos Duterte. Alam naman natin lahat yan. Hindi naman maitatago yan eh. May labanan yung Marcos Duterte. Bumaba ang approval ratings eh ng administrasyon. Mag-election sa 2025, kailangan they need something dramatic para masabi may ginawa. Kanya lang, nagkakamali si Presidente dyan. Tingin ko mapapahamak siya. Kasi yan din ang nangyari kay Duterte eh. Akala ni Duterte noon, dahil si Duterte hindi interesado sa economics, iniasa niya lahat sa mga ekonomista niya. Yun ang isang factor kanya bumaba rin ang popularity ni Duterte, gawa niyang rice tariffication eh. Yung maling pagpapatupad ng batas. Kasi kung titingnan mo yung batas, kung pinatupad ng tama, hindi masyadong naging mapinsala. Baka napakinabangan pa ng mga magsasaka at saka mamimili. Kaya mahirap talaga itong sitwasyon natin. May politics involved, in short. So yun na nga po Attorney Bong, matatapos na next year ang RTL. Sa palagay po ninyo, dapat po ba itong i-extend? Kung dapat i-extend, wala tayong paglulugaran dyan dahil bahagi tayo ng World Trade Organization. Pero kailangan amyendahan. Unang-una, kailangan tiyakin doon na yung Section 10 doon sa Special Safeguard, Trade Remedy, ipatutupad ng Department of Agriculture. Noong panahon kasi ni Darni, hindi kinumpute nila Undersecretary Adriano. Ayaw nila kasi mamahal noon, mamahal daw. Pero noong panahon na yan, ang halaga ng bigas sa Vietnam ay less than $300 o $300 lang. Bakit ganun? Hindi man lang tinulungan yung mga magsasaka sa panahon na ngayon na yung so-called market forces
yung galaw ng kalakalan ay medyo papabor sa magsasaka kasi nagmahal eh. Biglang tutulungan ngayon yung importer para bumaba yung kanyang... Ibig ko sabihin, bakit pag magsasaka, sektor ng agrikultura, ang tagal ng galaw ng gobyerno, halos hindi na patupad yung batas. Pero pagka lumiit ang kita o may banta sa kita ng mga importer, nagkakadara pa ang gobyerno gumalaw. Bakit ganun? Tapos sasabihin, tapos ang drama ay ito ay para sa kapakanan ng mga mamimili na nahigit nakakarami sa mga magsasaka. Pero ang karanasan natin under rice tariffication, nagmahal eh. Nagmahal. At saka ang ugali rin naman ng mga inaangkatan nating bansa, Vietnam, Thailand, India. Pag nakikita nila na mukhang itong Pilipinas madadagdagan ang importation, kasi hindi tayo ginagalang ng mga yan eh. Mababa ang tingin sa atin. Ang tingin sa atin ng mga bansa na yan, tayo ang pinakauto-uto sa sistema ng World Trade Organization. Na sa halip na payubungin mo yung kabuhayan ng mga nandito na, mas nais pa ng pamahalaan natin na makita yung mga Pilipino ay maghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Kaya kailangan magtimpi tayo. Salamat po, Attorney Bong. Siguro we still have time for one more question po, no, Attorney Bong. And if ever you're watching and you have a question, send you lang din po, no, we'll try to answer it. Pero siguro po yung isa sa mga huli ko pong tanong, if not the last, paano po natin ma-proteksyonan ang ating mga magsasaka? At ano rin po yung protection natin sa price guarantee para sa mga mamamayan na kumukonsumo po ng bigas? Yung sa magsasaka, pagka ganyang meron kang banta na dadamay yung importasyon, kailangan dagdagan. Kung talagang in good faith itong proposal nila at ayaw nilang mapinsala pa lalo ang sektor ng agrikultura ng mga nagtatanim ng palay, dagdagan nila yung budget para bilhin yung kalakal ng yung ani ng magsasaka. Kasi sa ibang bansa, ganun ang ginagawa eh. Sige, malaya dumating yung imported kung darating man, pero susuportahan ko yung gastusin ng mga magsasaka at pag bumagsak yung presyo, bibilhin ng gobyerno yung produkto. Ginagawa yan ng maraming bansa na mauunlad. Talagang pinoproteksyonan kasi para sa kanila ang agrikultura at pangisdaan ay hindi lang negosyo o komersyo. It is a national security issue. Walang bansa na ganit yung kasindami ng natin ang naging matagumpay na hindi tinugunan yung pangangailangan sa pagkain. Kita niyo yung Soviet Union, bumagsak dahil hindi niya mapakain yung kanyang mga mamamayan. Kaya kailangan bumili ang gobyerno. Pagka bumagsak yung presyo, bilhin ng pamahalaan yung palay na magsasaka. Kung hindi man niya kayang bilhin, meron tinatawag kasi na batas na warehouse receipts law. Yung hayaan nila yung magsasaka o yung kooperatiba ng mga magsasaka, dalhin sa bodega, patuyuin, tulungan na patuyuin yung palay, i-imbak, bibigyan ng warehouse receipt, parang resibo yung magsasaka. Yung magsasaka, yung warehouse receipt kasi sa ilalim ng batas, yun, negotiable instrument, parang cheque yun. Pwede mong dalhin sa bangko na yun ang iyong collateral. Yun ang iyong collateral para yung magsasaka makaikot ka agad. At hindi siya mapagsamantalahan sa presyo, makakaantay siya. Merong sistema na gano'n. Kung patutupad yan, baka hindi mapinsala. Kailangan protektahan mo yung kabuhayan,
yung kita ng magsasaka para para may purchasing power din sa kanayunan. Kasi tuwing pinipinsala mo yung sektor ng agrikultura mo, pinahihina mo yung purchasing power, yung kakayahang bumili. Pagka humina ang kakayahan bumili ng pangkaraniwang mamamayan, humihina ang ekonomiya mo. May balik eh. Ngayon doon sa mga mamimili, ano ang pwede nating pagtulungan dyan? Hindi lang sa issue ng bigas, palay bigas, sa lahat ng nababalitaan nyo naman, kuminsan halos pamigay na lang yung gulay sa kanayunan. Pero pagdating dito sa Maynila, napakamahal ng gulay. Napakalayo ng presyo. Kailangan ayusin yung tinatawag na supply and value chain. In fairness to the President, parang meron silang ganyan, kaya lang inaantayan ko pang maging makaalpas pa yung konsepto at maging realidad. Ngayon, drawing pa lang lahat yan eh. Kailangan mapakita ng gobyerno na ito hindi na drawing. Ito kasi merong maraming dinadaanan yung kalakal ng magsasaka na papagsamantalahan. At pagka kasi ganito ang katayuan ng isang ekonomiya na mahina, yung mga retailer kasi, yung mga nasa palengke, yung mga nagbebenta sa mesa, hindi mo rin masisi na pipigain nila bawat mamimili kasi hindi sila nakakatiyak. Hindi katulad ng araw, ang kwento sa amin ng ibang mga na tindera. Nung araw kasi kampante kami na yung binili namin na bigas o mauubos. Ngayon hindi sila kampante. Dahil mahina nga ang purchasing power. Kaya pag may dumating silang customer, hindi nila mabigyan ng puwang. Tinutodo muna nila hanggat makuha na nila yung puhunan at yung budget nila para sa pang-araw-araw. Pasensya na, medyo komplikado talaga yung usapin. Kaya lang kami sa sektor, pinagtsatsagaan namin ipaliwanag at nagpapasalamat ako sa inyo. Binigyan nyo kami ako ng pagkakataong ipaliwanag ito. Dahil pag nagkamali tayo dito, umatras lalong mapinsala na naman yung produksyon, yung mga magsasaka at sumuko na talaga. At ang self-sufficiency natin, bumaba pa, maging 50% na lang. Ay delikado yan. Paano kung 50% ang import dependence mo? Nakaasa ka sa trade, sa kalakal, sa kalakalan. Paano kung sabihin ng Vietnam, katulad ng 2008, hindi mo na kami magbebenta kasi kulang din yung supply namin. Napinsala ng El Nino o ng bagyo yung aming ani. Anong kakainin ng Pilipino? Hindi bale kung lahat ng Pilipino papayag na mag-intermittent fasting. Na merong dalawang beses ka lang kakain at merong isang kain na walang kanin. Attorney Bong, we are nearing the end of our time po, no? Very quickly lang po, meron po kasing nagtanong sa Facebook, no? Sabi po ni Jean Lara, now 55 pesos ang kilo ng bigas. Disgrasya. Hindi na bababa yan. Sa palagay po ninyo, tataas pa po ba ang presyo ng bigas at magkano ang itataas? Sa palagay nyo lang po. Very quick answer. Hindi ko alam. Yun, hindi ko alam. Kasi yung gobyerno na mas kompleto ang kanilang datos dapat, hindi rin nila alam eh. Hindi responsable. Pagka ako nagbitaw ng numero, hindi responsableng asal yun. May labanan pa yan eh. Thank you, Attorney Bong. Last na po, no, before we end our time together. Nabanggit niyo po kanina ang domestic support at deficiency payments. Yan din po yung proposal ni Dr. Briones, no, sa pag-aaral po niya ng rice tariffication law dati.
At nag-propose din po siya ng decoupled payments, parang compensation to farmers without conditionality, no? Kung dahil kayo po ay lawyer, no, Attorney Bong, kung kayo po ang gagawa ng batas sa taripa, ano po ang ilalagay niyo po dito? Yan na rin po ang huli kong tanong sa inyo ngayong gabi. Nabanggit ko na kanina, ang kailangan liwanagin at dapat ang ambisyon natin, dumating tayo sa yugto na hindi tayo nakaasa sa ibang bansa. Hindi po pwede yung dahil binibigyan mo ng ayuda yung mga magsasaka. Kasi ngayon may ayuda eh. Under, merong batas yan na yung sosobra na koleksyon sa 10 billion. Ibibigay sa mga magsasaka, 5,000 yata. Pero hindi po pwede yung ganun eh. Kasi may mga bagay. Alam mo, yung climate change nga. Gera. Disruptions caused by disease. Alam mo, magkaroon uli ng parang COVID. Nga gawin mo. Kaya kailangan hindi po pwede yung gusto ng mga ekonomista na aasa tayo sa kalakalan. Kailangan ang manaig yung tunay na food security na hindi po pwede na pwede naman tayo laging mag-import sa Vietnam. Nangyari na nga eh. Noong 2008, ayaw mag-export ng Vietnam. Hindi po pwede yung basta may ayuda naman eh. Ang farmer. May ayuda naman ng consumer. Kahit pa may ayuda ka, kung wala kang mabili. Yan ang... At saka, anong klaseng bansa? Yung Union Soviet superpower eh. Yung Union of Socialist Republic something. Union of Soviet Socialist Republic. Superpower. May nuclear weapon. Second superpower to the US. Gumuho eh. Gumuho dahil hindi niya mapakain yung sarili niya mamamayan. At sa corruption. Tayo, malapit-lapit tayo doon. Pagka tayo magkamali at pinabayaan natin itong mga ekonomista na ito na dagdagan yung ating na tayo lalong umasa sa importasyon, delikado tayo. Hindi balik kung walang climate change eh. Hindi balik kung walang gera. Hindi balik kung walang mga bagong sakit yung World Health Organization ang sinasabi, it is not if there will be another pandemic. The question is when. Kaya mahirap. Hindi, in Roman law, nung nag-aral ako, first year law, ang requirement, kasi mag-aaral ka ng Roman law. Ibig sabihin, panahon pa yan nung wala pa yung Panginoon natin, hindi pa bumababa. Before Jesus Christ came to the world, merong Roman law. Ang standard behavior ng Estado, dapat a good father of a family. The state or must behave in such a way that it behaves with the diligence of a good father of a family. Sa ako, ang pananaw ko, kung paasahin tayo sa importasyon, na tayo, mas marami naman tayo sa Singaporean, that is not the behavior of a state, of a government, that is a good father of a family. Based on Roman law, based on ancient law, predating Christianity. Maraming salamat po, Attorney Bong. And sabi niyo nga po kanina, no, usapin po ng bigas is a matter of national security as well, no? Kaya po, sa ngayon, no, bigo ang pamahalaan sa ngayon sa pag-achieve ng goals ng rice tarification law. Sabi ni Attorney Bong, kailangan ay food security, hindi lang sa bigas. Kaya po, Attorney Bong, gusto ko po ulit na kayo po ay pasalamatan
kanina nabanggit nyo na very technical po itong usapin na ito, pero we appreciate you po dahil naipaliwanag nyo po sa amin at nahimay po natin ang issue na ito. At sa mga viewers po natin, we hope that you have gained something from this call, from our episode po, no? Kaya maraming salamat po muli, Attorney po. Opo. Yan po muli si Attorney Elias Bong Insyong at siya po ang ating naging speaker ngayong gabi. Muli po maraming salamat po sa mga partners po ng ISIP-ISAC at sa patuloy po na pagsuporta at pagsubaybay sa ating adhikain para sa ikabubuti po ng ating bayan at ikalalalim ng ating pananampalataya. Ang atin pong, kung napansin nyo po, wala po tayong saganang amin. Mapapakinggan nyo po iyan bukas. I-record po namin para po sa inyo. No? Dahil nasa retreat po si Dr. Magay ngayon. Kaya po, pag-pray po natin siya and please tune in tomorrow para po sa saganang amin. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na episode sa June 20. Ang pag-uusapan po natin ay ang sektor ng edukasyon sa pagpapalit ng school calendar at ang pagbabalik ng dating schedule nito. Kung nagustuhan niyo po ang episode natin ngayong gabi, pwede niyo po itong i-like, i-share, at patuloy po kayo mag-iwan ng makabuluhang comments sa video po na ito. I-message kami sa aming Facebook page. Maaari niyo rin pong balikan ang ating mga previous episodes sa ating YouTube channel, sa Facebook page, o even sa ating Spotify account. Kaya po, hanggang sa susunod na episode po ng ISIP-ISAC, mag-isip tulad sa Isaac at makialam tayo para sa ikabubuti ng ating bayang Pilipinas. Atin ito. Pagpalain po kayo at magandang gabi po sa ating lahat. Aging election kanindot sa pahiyom sa mga kandidato nga saad magmalambuon apan kami galisod gihapon sa kapobrehon kay perti namang mahala sa mga palitonon happy sila kami ani naguol na kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba halos tanang palitonon isda utan ug salagon ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon ang saad nila sa una wag yun nila tumana ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na ang bugas na tag 20 asa na wala na ang bugas na tag 20 asa na wala na ang bugas na tag 20 ang bugas na tag 20 ang bugas na tag 20 asa na wala na kahiragyod kaayo katong sa una ug karon kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon apan wala tay mahimo sa karon nga panahon kung dili ta maning kamuti sabda makakaon pero ang mga chismos sa wala ragyod ni nila tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na hangtod na sa panihapon na busog ng hilap tanon dili na manginahanglan og bugas nga lungagon asa naman tong saad nga ibarato ang bugas mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas ang uban wala pa taon sa utang makaimpas gahandom gyud mi sa tag 20